Hello guys! OFW day off today. Ayan po ang typical na ginagawa ng isang OFW tatay na katulad ko. Tara, samahan nyo ako, mamamalengke tayo. Adobong pusit sa gata. Sa halagang 10 dirham lamang po, papakita ko sa inyo kung paano ang diskarte ng hindi sobrang gastos, tipid tips at typical lutong bahay. Dito lamang yan sa OFW Bentot Arabong Bicolano. Medyo psycho, 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 medyo psycho. Ayan guys, nakabili ako ng worth 10 dirhams lamang po na pusit. Actually yung kilo niya 25 per kilo. Since suki tayo ng mga kaibigan nating tindero dyan sa palengke, syempre tawad na. Ayan, nakabili lamang po ako ng 10 dirhams, kalahating kilo, pero sobra pa sa kalahati ang binigay. Kaya napakasarap ang pakiramdam ng mga marami kang kakilala. Syempre konting chika-chika. Ayan, makakaluto ka na ng napakasarap na adobong pusit sa gata. Syempre, since Bicolano tayo, hindi maaalis ang anghang, ang sili, ang gata number 1. So ayan po, abangan. Ayan po, habang minikos-mekos natin yung bawang at sibuyas, yan, syempre typical na gisa lamang po at napakadali at na mga madali ang luto dito sa bahay. Ayan, habang pagkatapos kong hiwain, syempre yung pusit, kung gaano kalaki, depende na po sa inyo yan. At pagkatapos kong hiwain, hugasan ng mabuti para maalis yung mga dumi at minsan may mga buhangin kasi yan sa loob. So yun po, ako po hindi ko na sinasama yung ulo kasi medyo matigas yung bandang mata. Tapos konti lang yung nilagay kong tinta ng pusit para nang sa gayon lasang-lasa, and at the same time yung kulay din ng adobo natin napakasarap, di ba? Pagkatapos mong hugasan ng pusit at lahat-lahat na, eto na po. Dito na tayo pinaka kailangan gumawa ng gata. Hindi po gumagamit ako ng traditional na coconut powder or yung nasa lata. Kahit medyo kamahalan po yung gata dito, malilit nga po pero ganun pa man, bilang isang Bicolano, mas gugustuhin ko yung typical at traditional na paggagawa ng gata. Yan, mainit na tubig muna po. Ayan, sa ilang minuto yan. Tapos lagyan mo na ng tubig at imekos-mekos muna ng kamay mo. Ops, tandaan, bago ka maggata, panatiliin at masiguraduhin malinis ang kamay bago gumata. Para naman hindi lasang kamay, o di ba? Medyo psycho, 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 medyo psycho. Yeah, yan ang totoo. Eto na guys, magigisa na tayo. Ayan, kinat ko na yung camera para naman hindi kayo maboring. Ayan, pagkatapos mong igisa yung bawang sibuyas, syempre nilalagay ko na muna yung pusit. Ayan, paminta, ayan, onion powder, garlic powder. Syempre yung mga sikreto natin yung pampalasa, di ba? Konting mantika kung gusto nyo. Depende yan sa taste nyo. Ayan, pagkatapos nyan, lagay nyo na yung gata. At ang sikreto po sa aming mga Bicolano, pagkatapos nyong igisa yung lahat ng mga pampasarap, hayaan yung kumulo ng isang beses na malaki yung apoy. Pagkatapos nun, ang sikreto dyan, maliit na apoy, at antayin nyo pong magmantika yung gata. Ganon po kaming mga Bicolano. Typical Bicolano,
gata cooking. Ayan. The more na pinagawa mong nagmamantika na yung gata, the more na mas malasa yung gata. Ganun po talaga ang sikreto ng mga Bicolano. So adios! Maraming salamat po. Enjoy the lunch. God bless everyone.